Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglapag-lapag na tayo with evidence. So eto na kabibig, parang hinay-hinay na ang karma ng ICC. Baka hindi matapos ang taon, sabog na yung ICC. Kasi pinagtutulungan wasakin ang ICC ng Russia at Amerika. Oh, intriguing. Parang interesting to Tapos, parang natatakot ang ICC. Russia na at Amerika ang tumutulong, combined powers para wasakin ng ICC. Sino bang hindi matatakot dyan? At another malungkot na kwento, PRRD, posibleng magpapaskong mag-isa sa ICC. Ay, ito kabibig Unahin natin yung ICC pinagtutulungang wasakin ng Russia at Amerika. I-share ko sa inyo, baka sabihin nyo na mga gawa-gawa ko ng issue kasi pro Duterte ako, mahal ko si Digong, hanap talaga ako na news na kung saan sabihin. Ito kita nyo na ba? ICC, kinig kayo, ICC under assault by US, Russia Rights Watchdog. So it means talagang minamanmanan, inoobserbahan ang ICC ng Amerika at Russia. Basahin natin. A global rights watchdog on Monday urged members of the ICC, which is currently handling the case of former President Rodrigo Roa Duterte, to protect the court of last resort. Sabi dito, may mga mga nag-oobserba, mga chismosang palaka, ang sasabi na, uy, kailangan protektahan ng ICC kasi posibleng ang Russia, lakihan natin yun nakabibig dito kailangan ng protektahan ng ICC against sa mga atake ng Russia at Amerika. Takot ang mga watchdog, takot ang mga asong ulol sa Amerika at Russia. In a statement, Human Rights Watch or HRW said state parties to the Rome Statute will be meeting at The Hague, the Netherlands, from December 1 to December 6 for the annual session of the ICC's Assembly of State Parties. Mag-meeting na sila. Inakabahan na. Fight versus impunity. The group noted that the meeting is taking place amid important achievements by the ICC, including the arrest and surrender of Duterte by the Philippine government last March, even as the country withdrew from the Rome Statute in 2009. It means, achievement ng ICC na madakip at maaresto si Duterte na ibinigay ng Philippine government by the Philippine government. So meaning, ang gobyerno ng Pilipinas ay tumulong sa ICC at malaking achievement yan ng ICC. At pinag-uusapan yan at happy sila kasi ang Pilipinas nga nag-withdraw sa ICC sa Rome Statute noong 2019 pero nadakip at na-surrender na si Duterte sa tulong ng Philippine government. Di ba nakakahiya? Nakakahiya talagang maging Pilipino. Sunod. However, HRW said the ICC is currently under assault by countries such as United States, which has issued sanctions against the court's officials and others supporting its work that could severely set back the global fight against impunity. Wow. Ngayon, ang ICC nagproblema kasi under assault na sila sa Amerika at yung mga lalaking grupo na hindi sinusuportahan ng ICC at posible lang ito ang makasira sa global fight against impunity. Wow. Sabi dito, government efforts to undermine the ICC reflect broader attacks on those global rule of law, aiming to disable institutions that seek to hold those responsible for the worst crimes to account. Grabe naman. ICC members countries need to stay firm in their defense of the court so that impartial justice remains a critical part of the rules-based international order. So, U.S.
President Trump issued an executive order last February authorizing asset freezes and entry bans against an ICC prosecutors, 2 deputy prosecutors, and 6 of the court judges. O buti nga noong February pa pala nakarama ang ICC na yung mga pera ng ibang mga prosecutor, yung deputy prosecutor at yung 6 na mga huwes, ban sila, hindi sila pwedeng maka-enter sa Amerika at yung mga assets nila under freeze. Diba? Yun mga kabibig. Ito takot sila. Takot. Aside from United States, HRW pointed out that warrants of arrest issued by Russia against ICC officials in 2023 and 2024 remain pending. Nag-issue pala ng Russia ng warrant of arrest sa mga huwes ng ICC. Last 2023-2024 nako. Delikado 'yan. Delikado. Oo. ICC member countries like Italy, Hungary, and Tajikistan recently failed to cooperate in the individual wanted by the court and have been in their territories. Nako, meron palang mga tawag dito, warrant of arrest itong mga ICC prosecutors sa Russia 2023-2024. Nag-release ang Russian government ng warrant of arrest against ICC officials in 2023 and 2024. Remain pending pa rin kasi nagtatago na ang ilang mga opisyal. Diba? Nagtatago na sila. Natatakot na kabibig. Diba? Yan na ang ating sasabi. Yan na nga ang sinasabi natin. Ay? Ang sinasabi natin ba na parang lang ba? Takot sila sa kanilang multo. Takot sa sariling multo ang ICC. Kaya ang gagawin nila, hindi talaga nila papakawalan si Digong. Bakit? Kasi yan ang achievement nila, malaking achievement nila. Na nag-withdraw na nga sa Rome Statute, na-surrender at na-arresto pa. More money to come. Nako mga kabibig. Yan ang sinasabi natin. Pero maniniwala pa kayo sa ICC. Hindi nga binigyan ng interim Digong kahit humanitarian reason. Yun ba ang Korte Suprema? Ay, nako. Huwag na kayong maniwala diyan. Ginawa lang gatasan si Digong. Di ba? Susunod nating pag-uusapan itong mangyayari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi posible daw na walang dalaw sa December 25 and 26 sa ICC. Sabi ni Kaufman na posibleng hindi papayagan na magkaroon ng dalaw o walang dalaw o walang trabaho ang ICC December 25 and 26. So imposible mga kabibig na magkaroon ng Christmas get-together ang pamilyang Duterte sa ICC. So yun ang latest development mga kabibig. So mag-isa, hindi pa naman kumpirmado. So posibleng mag-isang mag-celebrate si Pangulong Duterte ngayong Pasko. First time sa kanyang buhay na mag-isa siyang mag-celebrate ng Pasko. Grabe ang kanilang panggigipit kay Mang Duterte, no? As in, nashock lang ako na ganito yung estilo nila. Nakakalungkot lang na yung tao na ang ginawang lahat para sa bansang Pilipinas, para yatang pinagkalulo ng Philippine government. Hindi para yata, kundi pinagkalulo talaga. Kasi sabi ng ICC, ang malaking achievement nila yung pagkakulong at pagka-aresto ni Pangulong Duterte. Yun ang pinakamalaking achievement nila at proud na proud ang ICC dyan. Oo. Sa ang newspaper, talagang very confident daw. Very confident sila. Na tingnan mo nga kami. Ang gobyerno ng Pilipinas ang talaga ang nagpasurrender. Diba? According to Attorney Harry Roque, on the ICC November 28 decision, sabi niya,
naintindihan ko na wala pa talagang president na nabigyan ng interim release ang International Criminal Court. Pero ang gaya ng aking sinabi, ngayon na naman sila nagkaroon ng 80 anyos na nahulog, tumatama ang ulo, ang daming karamdaman, mayroon ng Alzheimer's, mayroon ng diabetes, limot-limot na, at nakakulong pa rin. Yun mga kabibig. Kawawa si Pangulong Duterte na lang. Diba? Ang pagkukulong ng 8 buwan ni Tatay Digong ay parusa na hindi napapatunayan ang pagkakasala. Totoo mga kabibig. Wala pang ano. Diba? Bakit panagutin ang akusado sasabihin ng ibang tao tulad ng supporters? Diba? Oo mga kabibig. Ito ka ha, makinig tayo kay Atty. Harry Roque ha, ng kanyang statement. Wait mo lang, nakakatawa lang yung mga statement ng ICC, no? 80 anyos, natutumba sa paglalakad, limot-limot na, half the time hindi niya alam kung nasaan siya, half the time hindi niya alam na liniliti siya. Yan ba dapat pang patunayan? Anong certainty, anong link ang gusto niyong mapatunay? Na kapag ikaw 80, limot-limot na siya, ay ikaw ay makakagawa pa rin ng krimen at ikaw ay tatangka pa rin magtumakas? Sa mga mahistrado na ICC, lahat po tayo darating sa punto, sana po, pagpalain tayo ng Panginoon na mag-80 anyos din tayo. Pero pag dumating po tayo sa 80 anyos, aaminin na natin na hindi na talaga fully operational ang mga faculties natin. Ako po nag-aalaga ng lolo, lola, tiya, tatay, mga tiyo, lahat sila in excess of 80 years old. Pero talagang pagdating ng 80, nawala na po talaga ang kanilang frame of mind. Nawala na po talaga ang recent memory, puro old memory na lang. Sa lahat po ng inalagaan ko, papunta na rin po ako dyan. Dahil 1 taon lang, ay 60 na ako. Pero si tatay po 80 na. Kayo mga mahistrado, darating at darating din po kayo dyan. At sana, habang hindi pa napapatunayan na kayo ay hindi nagkasala, huwag kayong makulong gaya ni Tatay Digong at huwag sana magkaroon ng mahistrado magsasabi na baliwala ang iyong edad, baliwala ang inyong mga karamdaman dun sa issue na dapat ba kayong bigyan ng panandaliang kalayaan, bagamat ang basehan lamang ng iyong pagkakakulong ay good reasons at hindi man lang probable cause. There you go. Narinig niyo si Atty. Harry Roque. So ano ang iyong reaction dito kapit? Alam mo, maraming nag-pray na sana mawakasan na yung ICC, na sana masira niya ang ICC, na sana mawala na ang ICC. Marami nag-pray na yan mga kapipig. Pero ang napaka tama natin gawin ay pag-pray natin si Tatay Digong, lalo na malapit na ang Pasko. Ramdam niya ang lungkot. Kasi as a Filipino, alam mo naman, grabe yung impact sa ating pagpasko, lalo na ating mga OFW. How much more si Tatay Digong na bilanggo, 80 years old na, may mga pakiramdam na, nararamdaman na, may mga sakit na. Diba? Kawawa, no? Kawawa si Tatay Digong. Yun lang kabibig ang ating latest Debak Lebang for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.